Ako po si retired Second Lieutenant Juanito Ballesteros, 619923, Philippine Army. Scout Ranger Class 34-80. 23 years in the service, 23 years and 7 months to be exact. Ang unang unit ko po ay 41st IB, 1975. Sunod po, 14 IB from 1975 to 1983. Pagkatapos sa pangatlong unit ko ay 5th Scout Ranger Company, 5th ID. Sunod po na naging unit ko ay Division Training Unit. Tapos noon ay napunta ako sa 48th Infantry Battalion. Then, napunta rin ako sa 77th Infantry Battalion, yung former 4th Scout Ranger Battalion. Yun po yung huling unit ko. Doon na po ako nag-retired sa ranggong Senior Master Sergeant. Kauna-unahan sa buong AFP na ganun ang ranggo sa isang infantry battalion. So, anong posisyon mo nung gano'n? Kaya ako na-qualified na na-promote ng ranggong E8 o position na Sergeant Major ay ako po ay natalagang Battalion Sergeant Major. Bilang Sergeant Major, 3 beses po akong natalagang Sergeant Major kahit wala akong schooling na Sergeant Major course. Una, 1987, Division Training Unit, 5th ID. Pangalawa, Battalion Sergeant Major ng 48 IB. Nag-Sergeant Major ako ng 5 years. Tapos kinuha ako ni Major Mapago sa ATG, pero inayawan ko yung ATG. Bumalik uli ako sa Infantry Battalion. Yun na yung dating 4th Scout Ranger Battalion na naging 77th IB. Battalion Sergeant Major ako ng 1995 hanggang 1998. Doon na po ako nag-retire. Hindi po ako na-relieve na Sergeant Major kung hindi po ako nag-retire. Ano yung kuan, Master? So, maraming more on meritorious promotion na. Anong ranggo na meritorious? Ang meritorious sa promotion ko ay 3 beses sa combat. Sa combat lang po yon. Una, corporal. Pangalawa, technical sergeant na naging controversial kasi na-charge po ako ng massacre. Pangatlo, yung Master Sergeant. Pinapili po ako kung Gold Cross o medalya o promotion dahil sa accomplishment ko sa isang combat operation. Ang pinili ko po ay promotion. Kaya nag-Master Sergeant ako permanent kahit walang advance at saka NCO course. So, parang 3 ranggo, no? 3 ranggo po. So, yun yung ano natin mamaya kung paano ka na meritorious dyan sa mga ano na yan, ranggo. Master, pwede mong kwento yung marami ka namang naging karanasan, hindi makalimutan, lalo na sa encounter. Ano yung unang i-share natin? Ang hindi ko makalimutan na enkwentro, kasi marami akong naging enkwentro. Pero ang ikukwento ko ay yung ako mismo ang nag-lead.
Ang unahin kong ikwento ay tungkol doon sa enkwentro ko nung ang ranggo ko ay technical sergeant. Bilang isang section leader sa enkwentro petsa 16 May 1988 sa lugar ng Sitio Kalipkep, Barangay Waeg, San Mariano, Isabela. Yung panahon na o taon na yan ay magulo ang San Mariano. Kaya may test mission ng ISROC. Isa ako sa mga instructor o EI. Kaya hindi pwedeng pabayaan na mag-test mission ang ISROC na walang mag-guide na regular scout ranger. Kaya isa ako doon sa napili na mag-lead sa isang team or team leader. Ikwento mo na, Master, kung paano kayo nag-umpisa. Yan. Noong 16 May 1988, nag-conduct po ang Scout Ranger Company, PIP-ID, ng ISROC Class 88-2. Nagkaroon po ng test mission sa lugar ng San Mariano, Isabela. Ako po ay isang section leader na nung malaman namin na may mga dumaan na kalaban. Kaya lang sobra naman yung info na dumaan lang kasi pauwi na kami galing test mission. Pauwi na po. So para hindi kayo na-encounter? Nung pauwi na po kami, may nasalubong kami doon sa nadaanan namin na may kadadaan daw na mga kalaban. Kaya lang sobra naman yung report nila na may higit 100. Kaya ako nga mismo, hindi ako makapaniwala na ganun karami. Kaya nag-order yung CEO ng Scout Ranger Company na sunahin yung isang barangay. Kasi sabi kadadaan. Yun na yung barangay Daragutan East. Kaya nangyari, by section ng dispatch, nagkanya-kanya na kami na zona para kanya-kanyang direksyon. Yung section ko, nag-overlap po kami kasi nakarating yung section ko doon sa kabilang barangay. Na wala akong dalang radyo. Nag-overlap po. Kaya sa pagka-overlap na yon, doon ko naman natumbok yung kalaban. Ganito po ang istorya kung paano ko natumbok yung kalaban. Noong paglalakad namin, sumobra na kami ng AOR na dapat isona, may nasalubong kaming isang bakla at nanginginig. Kaya nagsutpetsa ako na may nasalubong din siyang kalaban. Kaya hinold ko ang tao at tinanong kung may kalaban diyan sa unahan. Ano yun? So barangay mismo? Sitio po. Sitio ang lugar na yon. Medyo masukal. Tapos hindi sumasagot yung tao. Imbes nanginginig. Kaya nag-sutpetsa ako na confirm. Kaya sabi ko, sama ka sa amin. Doon na nagsalita yung tao na, Sir, huwag kayong tutuloy. Mamatay kayong lahat, yung bilang nyo na yan. I-triple nyo yung bilang ng kalaban. Marami sila. Siguradong mauubos kayo. Kaya huwag kayong tumuloy, sir, sabi niya.
Nandiyan lang sila sa unahan, mga 20 meters na lang. Kaya pinawalan ko yung tao kasi ayaw niyang isama namin. Kasi ang lugar ay alanganin. Iisa lang ang pwedeng daanan pagkatapos sa bangin. Ang gilid lang ng ilog ay yung pwedeng daanan, tapos sa bangin na. Kaya nung makita ko yung sitwasyon, malakas nga ang loob ng kalaban na doon pumesto kasi isa lang yung point of entry at saka isa lang yung point of exit. Kaya yun ang sigurado babantayan nila. Hindi nila i-expect na may dadaan sa bangin. Kaya nagdesisyon ako bilang section leader na akyatin ang bundok, yung bangin, para mag-obserba. Pagdating namin doon sa ibabaw ng bundok, ay bangin talaga yung tapat nila. Walang ibang daanan. Matarik na bangin, hindi pwedeng maglakad pababa. Kailangan lalambitin ng baging. Ang available na mga baging doon ay yung, ang tawag namin, bikal, yung gumagapang na kawayan. Gumagapang na kawayan, mahaba po yun, hanggang baba. Yun lang ang pwedeng hawakan, kaya nag-order ako na ako ang mauna. Kasi ako lang yung graduate ng Scout Ranger at saka yung isang team. Ako ang leading team. Kaya ako mismo na section leader ang nanguna kasi ako ang most qualified at most skilled na personnel doon sa team na yon bilang Scout Ranger graduate class 34. Kaya ako ang nag-volunteer na mauna, sunod yung team ko, kaya lang hindi pwedeng sabay-sabay na mag-move. Mauna ako after mga 5 meters, sunod yung isa, pagkatapos sunod yun. Hindi pwedeng sabay-sabay tayong bababa. Kasi malalagot yung baging. Kaya pagdating doon sa gitna ng bangin, sininyasan ko na yung dalawang tao ko maiwan muna sa gitna. Kaya napending yung pagbaba ng buong seksyon, yung isang team naiwan pa sa ibabaw. Kaya ko pinaiwan yung dalawang tao para in kaso na ma-detect na bumababa ako, malapit na sa kanila, may sumuporta. So, ibig sabihin pala galing kayo sa ibabaw? Sa ibabaw po. Galing sa ibabaw. Tapos yung kalaban, ano na lang, estimate nyo nasa baba niya? Nasa baba. Hindi pa namin nakikita na may kalaban. Hindi pa confirm. Kasi masukal. Kaya lang, naririnig namin yung mga boses na marami sila. At saka may mga tao doon sa ilog na marami. Akala ko ay nagpipiknik kasi umuusok. Nung pagbaba ko, hindi ko na pinababa yung dalawang tao ko. Nandun sila nakalambitin sa baging. Dalawa sila. Pagkatapos dumaritso ako doon, walang tao na makita. Kasi likod po yon ng may 3 bahay. Isang 2-story at saka 2 malilit magkabila. Sa harap nun, daanan na, tapos ilog mismo. Nung tagal ako nag-obserba, wala akong makitang tao. Kaya napilitan akong lumapit doon sa bahay. May kusina sa likod ng bahay, yung 2-story. Sinilip ko, naku, doon ako nabigla na
ang daming tao pala doon sa harap ng bahay sa kasaloob. May nakahiga. Kasi alas 12, imedya po yung oras. Katatapos lang nila kumain yung mga kalaban. Yung iba, nagkukwentuhan yung iba, na liligo saka naglalaba. Kaya nung gusto kong atras sana, nakita ko ng isa, kaya inunahan ko na sila, nagpaputok ako ng full automatic. Inubos ko yung isang long magazine, 30 rounds. Ano yun? Nakadikit ka? Nakadikit po, nakadikit po ako, mga 4 to 3 meters lang. Sa bahay? Sa bahay. Baka hindi pa, baka 2 meters kasi naipasok ko yung mukha ko doon sa may pintuan. Pero hindi ka mapansin galing sa likod? Hindi po ako napansin kaagad kasi ang concentration nila, yung daan. Hindi nila na-expect na may manggagaling doon sa matarik na bangin. Kaya walang lookout na nakapwesto sa likod. Puro doon sa harap, sa ilog sila nakatingin, binabantayan yung kasama nilang naliligo at saka naglalaba. At saka ang concentration nila, yung entry point, kasi isa lang yung madaanan. At saka yung exit point, nandun yung nakapwesto, yung mga alerto na nakapwesto. Yung nasa gitna, nakarelax sila. Yun ang natumbok ko. Kaya nagpaputok, naunahan ko sila, nagpaputok kasi na-detect na nila na iba yung bakit may sumilip sa likod, wala naman silang tropa sa likod. Kaya nag-agawan sila ng baril, yung mismo na doon. Nung first burst ko, nag-agawan sila ng baril. Kasi yung mga baril nila, yung nandun sa loob ng bahay, ay nakasandal sa dinding. Nag-agawan sila. Yung medyo malayo-layo na hawak yung baril, nag-return fire sila. Kaya lumaban din yung dalawa kong tao. Sila Private Restino Alabon at saka si Private Arago. Ayun. Kaya akala nila marami kami kasi yung tao ko na naiwan sa taas, nagpaputok rin. Nagpaputok na sila. Parang sumabay na... sumabay sila. Akala nila, napaikutan na sila. Kaya ang kalaban, tumakbo. Kaya lang kasamang palad, yung isang team ko, tumakbo rin sila. Akala nila, patay na ang section leader at saka yung dalawang tao ko na nakababa sa bangin. Parang akala nila patay ka na. Akala nila patay na ako, naunahan kami. Kasi akala nila nakalambitin pa lang kami sa bangin. Kaya tinakbuhan ako ng 1 team plus kasi pati yung ibang tao ko sumama rin. Anong tinakbo? Tumakbo sila na hindi sila nakipaglaban. Kasi ang alam nila, masyadong marami yung kalaban kasi yung info nga na mahigit 100. Pero hindi pala mahigit 100. Yung tansya ko, mga 30 lang sila. Kasi naghiwa-hiwal na siguro sila. Malaking grupo siguro yon pero maraming lugar yung pinanggalingan, naghiwa-hiwalay sila, nagpaiwan yung isang grupo o dalawang grupo na nananghalian doon, nagpahinga at saka naligo, naglaba. Yun po yung natumbok. So ngayon, Master, ano nang kasunod doon? Ay nga, nung ako lang yung nasa baba, ang ginawa ko po, humalo ako doon sa kalaban. Kasi masukal naman sa likod. Akala nila, yung pumuputok, kasama nila. Na papick up. Ako po yun na
yun ang dumami yung casualty nila. Akala nila yung pumuputok, kasama nila kasi nakahalo na ako sa kanila. Kaya lang, hindi nila ako makita kasi masukal. Ang alam nila nakalaban, yung nakalambitin sa bangin. Nakalambitin na 2 tao ko at saka yung nandun sa taas. Kaya ang concentration nila sa taas ng bangin. So, anong reaction? Paano mo yan nalaman nila na kuhan na yung kalaban nun nandun nakalambitin at ikaw nandun sa baba? Hindi ka pa rin natunugan noon. Naturugan po kasi pumuputok yung 2 tao ko na nakalambitin. Kaya hindi na nila masyadong makita kasi masukal. Kaya hindi nila masentro-sentro. Pero pinuputokan yung 2 tao ko na private. Nagkataon lang na masukal yung bangin kasi maraming gumagapang na halaman. Yun ang naging cover, concealment. Hindi cover kasi kung masentro yung lulusot pa rin. Kaya maswerte rin sila. Ang ginawa nila nung volume of fire, bimitaw sila. Nalaglag sila sa bangin. Yun nag-save sa kanila. Kasi mataas yung bangin. Mataas yung bangin. Andun sila sa gitna, nakabitin. Bumitaw sila, dumaos na bumagsak dun sa baba. Kaya, naging 3 kami. Sa bilang namin na 3, hindi namin kaya kung hindi dumating ang reinforcement. Kaya, utang naming 3, yung buhay namin sa nakakayak. Sige lang, sir. So, parang nagtagal pa yun, Master, na kayo lang 3 nagipaglaban. Opo. May mabigat eh. So, after nung, Master, nung... Ganun. Kasi alanganin na kayo doon 3. 3 lang kami. Ano? Nung nakita ko dumating yung reinforcement na pumuputok sa taas, in the person of Sergeant Ricardo Abad, at saka may dumating din doon sa mismong pwesto ko in the person of Sergeant Ernesto Reparado. Nabuhayan ako ng loob kasi yung firepower namin, kasi yung nag-reinforce na 2, graduate din ng Scout Ranger. So, bago pa reinforcement, Master. Bago ka reinforcement nung Yung sa kasalukuyan ng bakbakan, yung mga naliligo sa ilog, tumawid na sa ilog, yung iba, nagpaanod na lang. Kasi malaking ilog, Cagayan River po. Nagpaanod na sila. Yung iba, tumakbo sa exit point. Nung nakalayo sila, saka sila nag-return fire, pero malayo na sila. Pero kung hindi sila tumakbo, patay kaming 3. Kung hindi tumakbo ang kalaban. Kaya, kung hindi sila na-surprise, patay kaming 3. Na-surprise lang sila. Hindi nila in-expect na may bababa sa matarik na bangin. Hindi kasi pwedeng akyatin yung bangin galing sa baba. Kailangan galing sa taas, pababa lang ang pwede. Walang matapakan na
Kahit mga punong malilit lang na puno sa kabaging. Kasi nung wala pang rin po, parang inisip nyo na parang wala na yata, lugi tayo. Yun medyo nag-relax kasi ako konti. Kasi akala ko wala kasi akala ko nagpipiknik yung nasa ilog. Nung sinilip ko yung bahay, kasi umuusok yung kusina. Doon ako nabigla na ang daming tao pala, ang daming kalaban sa harap ng bahay. Pagtingin ko na ganun. Kaya inistrapping ko kagad 30 rounds. Pagtingin ko doon sa kabilang bahay, ando naman sila na yun ang talagang bumakbak. Nag-return fire sila. Pero ang alam naman nung nasa magkabilang bahay, kasama nila yung nagpaputok ng full automatic kasi 3 meters lang ang lapit. Akala nila yung first bars sa kanila. Kaya nakigaya rin yung nasa dalawang bahay, nagpaputok. Pero hindi para sa iyo. Hindi nila alam kung saan direksyon nila paputukan. Basta ang direksyon na paputok nila doon sa entry point at saka sa taas ng bangin. Kaya hindi ka napapalo. Kaya kung hindi ako nakadikit, patay din ako. Nakadikit lang ako sa kanila. Kaya humalo na ako sa kanila. Pero hindi yung halo na nakikita. Hindi ako nila nakikita kasi masukal. Kasi masukal din yung area, di ba? Akala nila yung pumuputok ng paisa-isa ay kasama nila. Bakit anong naririnig mo kasi nakadikit ka na sa kanila Ano yung napansin mo sa kalaban nung may ongoing yung putukan? Ongoing na putukan, parang kulang sila sa training kasi nagtakbuhan muna bago nag-return fire. Tapos nag-aagawan ng baril, yung mga nakasandal nilang baril. Ibig sabihin, yung pinakamalapit na baril na ang dadamputin nila, hindi na yung sariling baril. Kaya ang sunod na ginawa ko, binaril ko po ng rifle grenade yung taas ng bahay kasi may gumaganti sa taas ng bahay. Tinamaan yung kurtina. May kurtina po na damit. Tinamaan ng rifle grenade kasi nakabukas ang bintana. Pumutok yung rifle grenade na pulupot doon sa kurtina. Nasunog ang bahay. Kasi light materials yung bahay kahit 2-story. Nasunog yung bahay. Nung nasusunog, dumating yung reinforcement na sobrang dami. Yung sumunod kay Sergeant Abad at kay Sergeant Reparado na nag-reinforce. Kasi sila una. Sumunod na nag-reinforce, sobrang dami naman. Under sa CEO ko, si Captain Marcos. Pero 3 lang kayo muna doon. 3 lang kami. Pati yung mga tumakbo na isang team, bumalik din sila. Sila ang nagturo kung nag-pinpoint kung saan yung encounter site. Pangyayari, nag-order po ng PRP kagad yung the most ranking na nag-reinforce. Hindi po kami nag-pursuit operation. Hindi kami nag-search sa mismo area. Yung doon lang sa paligid. Yung nagkalat na lang doon. Nagkalat na? Na baril sa kayong patay. 5 po yung recover ko na firearms. Ikaw yung naka-recover? Mismong ako naka-recover 2. Tapos isa kay yung unang nag-reinforce, Sergeant Reparado. Tapos yung tao ko na 2 private, kaya 5. Parang private lahat ng dala mo? Private po yung dala ko kasi test mission nga ng ISROC. So ikaw lang yung Ako lang ang senior?
most ranking doon sa quad kasi yung isang section na ang team leader is duty sergeant. Ako ay technical sergeant. Balikan natin, Master. Bakit parang napaluha ka nung nabalikan mo yung naalala mo yung parating na yun? Ano nang kaya ako napaiyak, napaluha. Kung ako lang kaya ko. Kasi hindi lang naman yan ang enkwentro ko. Ako, sumusugod ako. Kaya lang, madamay sa dalawang private. Alam nila na meron akong dala na minana ko sa aking lolo. Kaya kung nagkataon, ang sarili ko lang, okay lang. Kaya lang, damay yung dalawang pinasunod ko na isinama kong private na bumaba sa bangin. Parang mas inisip mo pa sila. Yun, parang kasi lahat po na nilid ko na combat operation, wala po akong casualty o kahit sugatan lang o galos. Ganon po ako kaingat magdala ng tao o ng combat operation. Kasi ano yung napansin mo sa dalawang private nung time na yun, Master? Yung dalawang private, medyo tumapang sila kasi nakikita nila na kampante sila kasi nakikita nila yung instructor nila, AI, na ganun na sitwasyon, katiwala sa sarili niya. At saka isa, doon sila tiwala nung pinakyat ko doon. Hindi yung sugod kami ng sugod. Kasi yun ang napag-aralan ko at saka yun ang naging mga lesson learned. Kasi nagbabasa rin ako ng mga war stories kung paano naging successful yung isang operation. So parang yun na lang yung ano mo, yung saya mo nung nalaman mo may incoming reinforcement na. Opo, biglang lumakas ang loob ko. Tumayo na ako, lumabas ako. Tumayo ako para magpakilala kasi ako na mismo ang binabaril nung nasa taas. Kaya tumayo na ako. Ang kinukuberan ko na hindi nakalaban yung mga nag-reinforce kasi ang putok napunta na lahat sa akin. Kaya tumayo na ako. Doon ako nalakasan ng loob kasi tumakbo na totally yung kalaban. Sumunod po, dumating yung full force ng reinforcement. So nung tumayo ka, Master, nakita ka nila? Nakita na nila ako na buhay. Sabi mo, ako to. Hindi na ako nagsalita na ako nung kasi yung suot kong Como Green, yun na yung kuhan. Wala naman na ibang Como Green kung hindi lang ako. So identify ka nila kagad? Kaya identified. Gaano sila kalayo sa'yo? Kasi bangin, malapit lang. Yung reinforcement, yung iba dumaan sa entry point, yung pinakadelikadong kuhan. Approach. Dumaan na doon. Kasi hindi sila magkasya, yung iba, inakyat din yung bundok. Lumambitin din sila. So mahirap talaga. Talagang bangin. Matarik na bangin po. Hindi pwedeng akyat na pataas. So yun, na dumating na ang reinforcement, masaya ka na dahil mabubuhay. Masayang-masaya na ako. Inipon ko na yung 5 baril. Binalot ko ng ponso. Pagdating na reinforcement, parang hindi maganda yung dating ng the most ranking officer.
Kasi nakita niya may mga patay. Wala siya nakitang recover na baril. So parang ano pa siya? Kaya, bakit nyo pinatay yung mga yan? Sabi niya, yung demonstrant na nag-reinforce. Wala naman kayo recover, sabi niya. Sir, hindi pa ba sapat? Ang sabi ko, sir, hindi pa ba sapat ito? 5 baril? Binuksan ko yung tinakpan ko ng ponso na baril. Ang sabi niya, very good, senior body master. Nag-order na siya ng PRP kagad. Marami pang baril yan, sir, sabi ko. Hindi na. Baka mag-reinforce din ang yung kasama nila. Kasi di ba marami withdraw, sabi. Kaya wala pong pursuit operation na nangyari. Wala pong search. Pagka-recover ng 5 baril, PRP kagad. Yung strike and withdraw. Para ma-avoid po yung magkaroon ng inflict ng casualty sa friendly troops. So wala kayong kaswerte? Kaya ganun siguro yung decision ng Demos ranking na nag-reinforce. Okay lang. Kaya nag-withdraw kami sa ibang barangay na, masyadong malayo. Iniwan nyo na yung patay doon? Iniwan po namin yung mga patay. Yung patay doon? Pati wounded, iniwan namin. May mga wounded. Iniwan po namin kasi ang lugar, kapag hindi ka alis, ubos kahit gano ang bilang ng sundalo, kahit 10 lang yung pupwesto doon na maubos, kahit 50 para sundalo. Bakit, Master? Walang ibang daanan po. Yung, kaya sabi ko, ang approach isa lang. Ang exit isa lang. Wala kang choice kung hindi lulundag sa ilog. Pag lundag mo sa ilog, malalim ang ilog. Malulunod din kung hindi marunong lumangoy. So, yung mga wounded doon, kalaban yun? Sa aking sarili, kalaban yun. Hindi na lang ko mimik. Kalaban po sila. Isang babae, isang lalaki. Pero consider na civilian na lang yun. Parang ganun. Ang alam nila civilian. Pero ako hindi. Kalaban sila. Bakit, Master? Kasi mapuputi sila. Yung lugar na yon, may itim yung mga tao eh. Mapuputi. Mapuputi yung yung babae at saka yung isang lalaki. Pero walang sinasabi sa inyo? Wala silang dalang baril kasi may tama na sila. Gusto sila nagmamakawa na... Hindi po, hindi sila nagmamakawa. Wala silang imik yung lalaki. Walang imik hindi na namin kasi kahit ano man, hindi naman na magsalita. Kaya nagdesisyon ako na pabayaan na lang sila. Kahit alam kong NPA, hindi ko po sila binaril. Hindi po ako nag-order doon sa 2 tao ko o doon sa 2 nag-reinforce na barilin. Pinabayaan ko po sila. Kasi si noon, First Lieutenant Arnolfo Marcos, kasama namin sa nag-operate. Siya po yung overall commander ng mahigit 100 operating troops. Kung hindi dahil doon sa instruction niya na reinforcement kagad, patay kaming 3. Pinabalik niya yung nasalubong niyang nag-withdraw. Bali, nasalubong nila yung isang team na nag-withdraw. Yung kasama mo? Yung kasama ko. Sila na mismo ang nag-guide kung saan yung encounter site.
So after nun, Master, iniwan nyo na. Iniwan po. Wala pong pursuit operation na nangyari para maiwasan daw yung casualty na magkaroon ng casualty sa operating troops. Kaya ganun po yung nangyari. Pag kinabukasan po, lumabas po sa dyaryo. So yan, Master. Anong nakalagay dyan? Ito po yung dyaryo. Ibendaya. Nakalagay po dito, 5 Rangers get spot promotions. Okay. Nag-circulate po itong newspaper sa mismong Sierra Madre. Sa kalabundukan ng Sierra Madre kung saan namumugad yung makakaliwang grupo. Kaya lahat ng mga commanders, high command, may hawak-hawak na dyaryo. Kaya nung nalaman nila na ako yon, pinuntahan nila yung father ko. Tinanong kung bakit. Ang father ko naman, sabi niya, hindi ko anak yun. Ang anak ko, nasa Samar. Kasi doon po ako huling destino bago ako na-assign ng Scout Ranger Company. Tapos anong kasunod mo, Master, nung sinabi ng father mo na yon? Binigyan ako ng instruction ko yung father ko. Madadamay kami, sabi niya. Yung tungkol, pinakita rin nila yung dyaryo. May dyaryo sila. Nagkataon lang na mali yung middle name. Sabi ko, hindi ikaw. May mga kamag-anak naman ako, mga NPA, sila ang nagpatunay na hindi ako. Kaya maraming salamat din sa kanila. Pero ngayon wala na sila. Nawanted ka nun? Parang ganun po kasi sa order of battle nila, nakasama na po ako. Pero ang masasabi ko lang, parte lang ng serbisyo. Kukulin. Sir, sige. So, yun, Master, hindi ka na muna bumalik doon. Ang ginawa ko, sabi ng father ko, huwag ka munang pupunta doon sa lupa natin. Huwag ka munang uwi dyan sa main house natin. At hindi ka bubuhayin. Doon ka na lang sa kampo. Kaya napilitan akong hindi tumira doon sa mismong lugar ko para hindi na sila madamay. Kaya napalayo ako ng konti sa pamilya ko. Kaya ganito yung itsura ng tirahan ko ngayon. Sa likod-likod, binili ko po yung area na ito kasi alam kong secured ako. Kaya, ayun, ang nangyari. So, iyan yung isa sa dahilan. Bakit? Iyon po ang dahilan kaya nandito po ako sa kasalukuyang lugar ko. Masasabi ko lang uli sa mga kapwa kong Pilipino na nawawala sa landas, hindi po sinasadya.
parte po ng pagsiservisyo sa bayan na katulad ninyo. Na yun ang sinasabi nyo, pagsiservisyo rin ng bayan. Kaya ngayon ngayon ang pagkakataon na humihingi ako ng paumanhin sa inyo. Alam ko hindi nyo rin sinadya na magkatagpo tayo sa isang lugar. Alam ko rin na hindi kayo taga doon. Doon lang tayo nagkatagpo. Kaya kung may nasaktan naman ako, humihingi po ako ng tawad. Lalo na sa palang siya ng conflict ng magkabilang grupo. Bakit? Mula noon, hindi na po ako bumalik. Kaya thank you rin po sa CEO ng Scout Ranger Company. Binigyan niya po ako ng pamproteksyon sa sarili. So, ang high power firearms.